Sa unang ilang segundo pa lang, hayaan mong tanungin kita mula sa kaibuturan ng iyong puso. Paano kung ang tunay na sukatan ng pagiging dakila ay ang kakayahang magpakumbaba sa harap ng Diyos? Paano kung ang hinahanap mong kapayapaan ay nakatago sa isang ugaling madalas hindi pinapansin ng mundo? Ang Biblia ay may malinaw at makapangyarihang sinasabi tungkol sa taong marunong yumuko upang itaas ng Diyos. Manatili ka dahil ang mensaheng ito ay maaaring maging sagot sa panalangin na matagal mo nang hinihintay. Sa mundong puno ng yabang, inggit at sariling karangalan, kakaiba ang tawag ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi niya hinahanap ang pinakamalakas na boses, kundi ang pusong handang makinig. Hindi niya pinararangalan ng mayabang, kundi ang may pusong marunong umamin ng kahinaan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, paulit-ulit na itinuturo ng Diyos ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ito ang landas na dinaanan ni Jesus at ito rin ang landas na iniaalok niya sa atin ngayon. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat suporta ninyo ay paraan upang mas marami pang kaluluwa ang maabot ng salita ng Panginoon. Ang simpleng pag-share ay maaaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng iba. Ang pag-like ay hindi lang aksyon kundi patunay na ang mensahe ng Diyos ay buhay sa iyong puso. At ang pananatili mo dito ay patunay na ikaw ay gutom sa katotohanan ng kanyang salita. Ngayon ay ating pagnilayan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa taong mapagkumbaba. Hindi ito basta payo ng tao kundi utos at pangako mula mismo sa Diyos. Ang mapagkumbaba ay hindi mahina kundi matatag sa pananampalataya. Sila ang mga taong dinadakila ng Diyos sa tamang panahon. Sila ang mga taong pinagkakalooban ng biyaya na hindi kayang bilhin ng salapi. Habang tayo ay nagpapatuloy, buksan natin ang ating isipan at higit sa lahat ang ating puso. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang magsalita at humipo sa ating kaluluwa. Maaring ang mensaheng ito ay magtuwid, magpaalala o magpalakas sa iyo. Anuman ang iyong kalagayan ngayon, ang Diyos ay handang kumilos sa pusong marunong magpakumbaba. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang 8 katotohanan ito mula sa Biblia ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Una, ang Diyos ay nalulugod sa taong mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi lamang simpleng ugali, kundi isang mahalagang katangian na lubos na kinalulugdan ng Diyos ayon sa kanyang salita. Sa Biblia, paulit-ulit nating mababasa na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, kundi sa kalagayan at intensyon ng kanyang puso. Ang pusong mapagkumbaba ay pusong handang magpasakop sa kalooban ng Diyos kahit hindi ito madali o komportable sa mata ng mundo. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano kataas ang narating ng tao sa buhay, kung ang kanyang puso naman ay puno ng pagmamataas at sariling karangalan. Ang pagpapakumbaba ang nagiging daan upang ang biyaya, awa at presensya ng Panginoon ay malayang dumaloy sa buhay ng isang mananampalataya. Maraming tao ang taimtim na nananalangin at humihingi ng pagpapala, ngunit nakakalimutan nilang linangin ang pusong hinahanap ng Diyos. Ang taong tunay na mapagkumbaba ay marunong kumilala na ang kanyang lakas, talino at tagumpay ay hindi galing sa sarili kundi mula sa Diyos. Hindi niya inaangkin ang papuri at karangalan, bagkus ay buong puso niyang ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian sa may lalang. Sa ganitong uri ng puso nananahan ang kapayapaang hindi kayang sirain ng problema o pagsubok ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay malapit at aktibong kumikilos sa mga taong marunong yumuko at magtiwala sa Kanya. Sa Aklat ng Kawikaan, malinaw na itinuturo na ang pagmamataas ay nagdadala ng kapahamakan at sa huli ay nauuwi sa pagbagsak. Ngunit kabaligtaran nito, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan, karunungan at buhay na may direksyon at layunin. Ang Diyos mismo ang humahadlang sa mayayabang, ngunit Siya ay kusang nagbibigay ng biyaya sa mga taong mapagkumbaba. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon o dami ng ari-arian. Ang tunay na lakas ay makikita sa pusong marunong magtiwala sa Diyos. Kahit sa gitna ng kahinaan at kawalan ng kasiguruhan, ang mapagkumbabang tao ay hindi naghahangad ng papuri o pansin mula sa kapwa upang mapatunayan
ang kanyang halaga. Mas mahalaga sa kanya ang pagsang-ayon at kalooban ng Diyos kaysa sa papuri at pagkilala ng tao. Kaya kahit walang nakakakita o pumupuri, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti at tama sa harap ng Diyos. Ang ganitong pananampalataya ay hindi madaling matinag ng pagsubok, paninira o kabiguan. Ito ang uri ng pananampalatayang may malalim na ugat sa katotohanan at pangako ng salita ng Diyos. Sa ating buhay bilang mga Pilipinong mananampalataya, napakahalaga na isabuhay natin ang aral ng pagpapakumbaba araw-araw. Sa loob ng pamilya, sa lugar ng trabaho at sa loob ng simbahan, ang pagpapakumbaba ay nagiging makapangyarihang patutuo ng ating pananampalataya. Ipinapakita nito na si Kristo ay buhay at kumikilos sa ating mga salita, desisyon at pakikitungo sa kapwa. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, binibigyan natin ng sapat na puwang ang Diyos upang siya ang manguna at kumilos sa ating buhay. Ikalawa, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa taong mapagkumbaba. Ayon sa Biblia, ang biyaya ng Diyos ay hindi basta ibinibigay sa kahit kanino, kundi sa mga pusong handang magpakumbaba sa Kanya. Ang biyayang ito ay hindi lamang material na pagpapala, kundi lakas, karunungan at kapayapaan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay marunong yumuko sa harap ng Panginoon, binubuksan niya ang kanyang buhay sa mas malalim na pagkilos ng Diyos. Ang mapagkumbabang puso ay hindi sarado kundi bukas sa pagtutuwid at paggabay ng salita ng Diyos. Dahil dito, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy at namumunga sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay humahadlang sa mayayabang, ngunit nagbibigay ng saganang biyaya sa mapagkumbaba. Ibig sabihin nito ay may espiritual na prinsipyo na gumagana sa pagitan ng Diyos at ng puso ng tao. Kapag ang tao ay puno ng pagmamataas, siya mismo ang naglalagay ng hadlang sa biyaya ng Diyos. Ngunit kapag ang tao ay nagpapakumbaba, ang Diyos ang kusang lumalapit at kumikilos sa kanyang buhay. Ito ay patunay na ang biyaya ay hindi iniipon, kundi tinatanggap ng pusong handang magtiwala. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay lakas sa panahon ng kahinaan at pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang mapagkumbabang tao ay hindi nahihiyang humingi ng tulong sa Diyos, sapagkat kinikilala niya ang kanyang limitasyon. Sa halip na umasa sa sariling talino o kakayahan, buong puso siyang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Dito lalong nahahayag ang biyaya, dahil ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong umasa sa Kanya. Ang ganitong pananampalataya ay nagbubunga ng tibay ng loob at malalim na kapayapaan. Ang taong mapagkumbaba ay mabilis magpasalamat sa biyaya ng Diyos sa maliit man o malaking bagay. Hindi niya minamaliit ang mga simpleng pagpapala sapagkat alam niyang lahat ay kaloob ng Panginoon. Sa kanyang puso, ang biyaya ay hindi karapatan kundi regalo ng Diyos. Dahil dito, nagiging maingat siya sa kanyang pananalita at kilos. Ang pasasalamat ang nagiging tugon ng kanyang buhay sa walang hanggang kabutihan ng Diyos. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, mahalaga na matutunan nating pahalagahan ang biyaya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa harap ng tagumpay, manatili tayong mababa ang loob at mataas ang tiwala sa Diyos. Sa gitna ng pagsubok, huwag nating isara ang ating puso sa biyayang nais ibuhos ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat yugto ng ating buhay, at ito ay lubos na nararanasan ng mga pusong marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ikatlo, ang taong mapagkumbaba ay itinataas ng Diyos sa tamang panahon. Ayon sa malinaw na turo ng Biblia, ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan na magtaas at magbaba ng tao ayon sa kanyang banal at perpektong kalooban. Ang taong mapagkumbaba ay hindi nagmamadali na maitaas ang sarili, sapagkat nauunawaan niyang ang Diyos ang may hawak ng tamang oras at tamang pagkakataon. Sa halip na ipagsigawan ng sariling kakayahan at tagumpay, pinipili niyang manahimik at maghintay sa pagkilos ng Panginoon. Ang ganitong uri ng pag-iisip at pag-uugali ay malinaw na tanda ng malalim na pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Sa mata ng Panginoon, ang paghihintay na may pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng espiritual na lakas. Maraming tauhan sa Biblia ang nagsilbing malinaw na halimbawa ng pagpapakumbaba bago sila itinaas ng Diyos sa mas mataas na kalagayan. Si David ay matiyagang naglingkod bilang pastol at mandirigma bago siya naging hari, ayon sa itinakdang panahon ng Diyos.
Si Jose ay nagtiis sa pagtataksil, pagkakakulong, at pagdurusa bago siya itinaas bilang tagapamahala sa buong Ehipto. Ang kanilang mga kwento ay patunay na ang Diyos ay hindi nakakalimot at hindi nagpapabaya sa mga pusong marunong magtiwala. Ang pagtaas na nagmumula sa Diyos ay laging may banal na layunin at hindi kailanman para sa pansariling kapurihan. Ang taong mapagkumbaba ay handang maglingkod ng tapat kahit hindi siya napapansin, pinupuri o kinikilala ng marami. Hindi niya sinusukat ang kanyang halaga batay sa posisyon o titulo, kundi sa kanyang katapatan at pagsunod sa Diyos. Sa mga lihim na sandali ng paglilingkod, doon hinuhubog ng Diyos ang kanyang karakter at pananampalataya. Doon niya natututunan ang pagtitiis sa kahirapan, ang pagsunod kahit mahirap, at ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Kapag dumating ang tamang panahon ayon sa plano ng Diyos, siya mismo ang maglalagay sa taong mapagkumbaba sa lugar na kanyang itinakda. Ang pagtaas na nagmumula sa Diyos ay hindi kailangang ipaglaban, ipilit, o ipagmalaki sa harap ng tao. Ito ay dumarating bilang bunga ng mahabang pagtitiis, matapat na paglilingkod, at pusong marunong magpakumbaba. At kapag ang Diyos ang nagtaas ng isang tao, walang sino man ang makakapagpababa sa kanya. Ang ganitong uri ng pagtaas ay may kasamang kapayapaan, katiyakan, at pagpapala mula sa Diyos. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, mahalagang matutunan nating maghintay at magtiwala sa tamang panahon ng Diyos sa ating buhay. Sa gitna ng mga pangarap, ambisyon at hangarin, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang tunay na tagumpay ay yaong ibinigay ng Diyos at hindi yaong inagaw o ipinilit ng tao. Kapag tayo ay marunong maghintay, magtiwala at magpakumbaba, ang Diyos mismo ang kikilos para sa atin, at sa kanyang itinakdang panahon, itataas niya ang mga pusong nanatiling tapat at mapagkumbaba sa kanya. Ika-4, ang taong mapagkumbaba ay tinuturuan at ginagabayan ng Diyos. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang Diyos ay laging handang magturo at gumabay sa taong may pusong tunay na mapagkumbaba. Ang taong marunong magpakumbaba ay bukas ang isip at puso upang tanggapin ang karunungan at katotohanang nagmumula sa Diyos. Hindi niya iniisip na alam na niya ang lahat, bagkus ay kinikilala niya na kailangan niya ang gabay ng Panginoon sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Sa ganitong saloobin, ang salita ng Diyos ay nagiging buhay, malinaw at makapangyarihan sa kanyang araw na pamumuhay. Ang pagpapakumbaba ang nagiging susi upang ang karunungan ng Diyos ay malayang makapasok at manahan sa puso ng tao. Itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon at liwanag sa mga pusong handang makinig at sumunod sa kanyang kalooban. Ang taong mapagkumbaba ay hindi matigas ang ulo, kundi marunong tumanggap ng paalala, payo, at kahit pagtutuwid mula sa Diyos. Kapag siya ay nagkakamali, hindi niya ipinagtatanggol ang sarili kundi agad siyang lumalapit sa Panginoon upang humingi ng tawad at kapatawaran. Sa ganitong paraan ng Diyos ay patuloy na humuhubog, naglilinis at nagbabago ng kanyang pagkatao. Ang paggabay ng Diyos ay nagiging malinaw at tiyak sa buhay ng taong may pusong mapagkumbaba. Maraming bahagi sa Biblia ang nagpapakita na ang tunay na karunungan ay ipinagkakaloob sa mga taong may takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay hindi takot na may pangamba, kundi isang malalim na paggalang na nagbubunga ng pagpapakumbaba at pagsunod. Ang taong may ganitong puso ay marunong magtanong sa Diyos bago gumawa ng mahahalagang desisyon sa buhay. Hindi siya padalos-dalos kumilos sapagkat nais niyang masunod ang kalooban at layunin ng Panginoon. Dahil dito, ang kanyang mga desisyon ay nagiging daan ng kapayapaan, katiyakan at pagpapala. Ang mapagkumbabang tao ay handang matuto kahit mula sa mga simpleng karanasan at payo ng kanyang kapwa. Hindi niya minamaliit ang mga aral na dumarating sa pang-araw-araw na sitwasyon ng buhay. Alam niyang ang Diyos ay maaring gumamit ng anumang tao o pangyayari upang siya ay turuan at paalalahanan. Sa bawat aral na kanyang tinatanggap, lalo siyang lumalago at tumitibay sa kanyang pananampalataya. Ang paglago na ito ay hindi lamang panlabas, kundi isang malalim at tunay na pagbabago sa puso at isipan. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, napakahalaga na panatilihin natin ang pusong handang turuan at gabayan ng Diyos. Sa mundong puno ng ingay, opinyon at impluensya, piliin nating makinig sa tinig ng Panginoon higit sa lahat. Ang pagpapakumbaba
ang nagiging daan upang malinaw nating marinig at maunawaan ang kanyang paggabay kapag tayo ay nagpapakumbaba. Ang Diyos ang nagiging ilaw sa ating landas at gabay sa ating mga desisyon, at sa kanyang patnubay, tayo ay makakalakad sa buhay ng may karunungan, katiyakan at matibay na pananampalataya. Ikalima, ang taong mapagkumbaba ay dinirinig ng Diyos. Ayon sa malinaw na turo ng Biblia, ang Diyos ay may natatanging pakikinig sa panalangin ng taong may pusong tunay na mapagkumbaba. Ang panalangin ng mapagkumbaba ay hindi palabas o paulit-ulit na salita, kundi isang taos pusong paglapit sa Diyos. Hindi siya nananalangin upang ipakita ang sariling kabanalan, kundi upang humingi ng awa, gabay at katuparan ng kalooban ng Panginoon. Ang ganitong panalangin ay umaabot sa puso ng Diyos sapagkat ito ay nagmumula sa pusong tapat, totoo at marunong magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ang nagiging tulay upang ang tinig at daing ng tao ay marinig ng Diyos. Itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay malapit sa mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Kapag ang tao ay marunong umamin ng kanyang kahinaan at pagkukulang, ang Diyos ay hindi naglalayo, kundi lalong lumalapit. Ang mapagkumbabang puso ay hindi nagtatago ng kasalanan kundi humaharap sa Diyos ng may tapat na pagsisisi. Sa ganitong kalagayan, ang panalangin ay nagiging bukas at personal na pag-uusap sa pagitan ng tao at ng Panginoon. Dito nagsisimula ang kagalingan ng puso, ang kapatawaran ng kasalanan, at ang pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos. Ang taong mapagkumbaba ay hindi nag-uutos sa Diyos o nagtatakda ng kanyang gagawin. Sa halip, marunong siyang maghintay sa sagot ng Diyos na dumarating sa kanyang takdang panahon. Nauunawaan niya na ang sagot ng Diyos ay maaring hindi ayon sa kanyang nais ngunit laging ayon sa kanyang kabutihan. Sa halip na magreklamo o mawalan ng pag-asa, pinipili niyang magtiwala sa karunungan at plano ng Panginoon. Ang ganitong pananampalataya ay nagpapakita ng tunay na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kapag dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mapagkumbaba, may kapayapaang bumabalot sa kanyang puso at isipan. Kahit hindi pa dumarating ang sagot, nararamdaman na niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa sitwasyon, kundi sa malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Ito ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo at hindi kayang agawin ng anumang problema. Ang mapagkumbabang tao ay nananatiling payapa dahil alam niyang ang Diyos ay nakikinig at kumikilos. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, mahalagang linangin natin ang pusong marunong manalangin ng may kababaang loob. Sa bawat panalangin, alalahanin natin na ang Diyos ay isang ama na may malasakit at handang makinig sa kanyang mga anak. Hindi niya hinahanap ang magagandang salita o mahahabang panalangin, kundi pusong tapat at mapagpakumbaba. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya ng may kababaang loob at pananampalataya, tiyak na tayo ay Kanyang diringgin at sa Kanyang pakikinig, makakamtan natin ang lakas, pag-asa at kapayapaang nagmumula lamang sa Diyos. Ika-6, ang taong mapagkumbaba ay pinagkakalooban ng tunay na karunungan. Ayon sa Biblia, ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa talino ng tao, kundi sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng kaalaman. Ang taong mapagkumbaba ay kumikilala na limitado ang kanyang pangunawa at kailangan niya ang karunungan ng Panginoon sa bawat desisyon. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang nalalaman bagkus ay patuloy siyang natututo at nakikinig sa salita ng Diyos. Sa ganitong puso, ang karunungan ay hindi nagiging dahilan ng pagmamataas, kundi ng mas malalim na pagsunod. Ang pagpapakumbaba ang nagiging pundasyon upang ang karunungan ng Diyos ay maitanim sa puso ng tao. Itinuturo ng kasulatan na ang karunungan ay nagsisimula sa takot at paggalang sa Diyos. Ang takot na ito ay hindi takot na may pangamba kundi isang pusong marunong kumilala sa autoridad ng Panginoon. Ang taong may ganitong puso ay hindi basta sumusunod sa sariling isip, kundi humihingi ng gabay sa Diyos. Sa bawat desisyon, isinasaalang-alang niya ang kalooban ng Diyos higit sa sariling kagustuhan. Dahil dito, ang kanyang mga hakbang ay nagiging matuwid at may malinaw na direksyon. Ang mapagkumbabang tao ay handang tumanggap ng payo at paalala mula sa salita ng Diyos at sa mga taong kanyang ginagamit. Hindi niya tinitingnan ang payo bilang insulto, kundi bilang pagpapala at tulong sa kanyang paglago. Alam niyang ang Diyos ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng mga lider,
magulang, at kapwa mananampalataya. Sa bawat payong tinatanggap, lalo siyang nahuhubog sa karunungan at tamang pag-iisip. Ang ganitong saloobin ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kapag ang tao ay pinagkalooban ng karunungan ng Diyos, nagbabago ang paraan niya ng pagtingin sa buhay. Hindi na siya basta nadadala ng emosyon o sitwasyon dahil siya ay ginagabayan ng banal na karunungan. Ang kanyang mga salita ay nagiging maingat at puno ng pag-ibig at katotohanan. Ang kanyang mga kilos ay nagiging patotoo ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Ito ang karunungang nagbibigay buhay at hindi nagdudulot ng kapahamakan. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, mahalagang hangarin natin ang karunungang nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa mundong puno ng opinyon at maling aral, ang karunungan ng Diyos ang ating magiging gabay. Kapag tayo ay nagpapakumbaba at humihingi ng karunungan sa Panginoon, hindi niya tayo ipagkakait. Ang kanyang karunungan ay sapat upang gabayan tayo sa bawat yugto ng buhay. At sa karunungang ito, makakalakad tayo ng may takot sa Diyos at may liwanag sa ating landas. Ikapito, ang taong mapagkumbaba ay tinatanggap at minamahal ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na nararanasan ng taong may pusong marunong magpakumbaba. Sa kanyang harapan, ang mapagkumbabang tao ay hindi nagtatago sa likod ng sariling katuwiran kundi lumalapit sa Diyos ng may katapatan. Hindi niya ipinapakita na siya ay perpekto bagkus ay inaamin niya ang kanyang kahinaan at pangangailangan sa Diyos. Sa ganitong puso, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagiging takot kundi kapanatagan at katiyakan. Ang pagpapakumbaba ang nagiging daan upang maranasan ang yakap ng Diyos sa gitna ng kahinaan ng tao. Itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay malapit sa mga pusong wasak at mapagkumbaba. Kapag ang tao ay dumaraan sa sakit, kabiguan o kahihiyan, ang Diyos ay hindi lumalayo sa kanya. Sa halip, ang Diyos ay lalong lumalapit upang magbigay ng aliw, pag-asa at pag-ibig. Ang mapagkumbabang puso ay handang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos kahit sa gitna ng sugat at pagkabigo. Dito nahahayag na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi batay sa gawa kundi sa biyaya. Ang taong mapagkumbaba ay hindi naghahangad na patunayan ang kanyang halaga sa harap ng Diyos. Alam niyang siya ay minamahal hindi dahil sa kanyang nagawa, kundi dahil siya ay anak ng Diyos. Ang ganitong pagkaunawa ay nagdadala ng kalayaan mula sa takot at paghatol sa sarili. Sa halip na mabuhay sa pagkukumpara, siya ay namumuhay sa pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang pag-ibig na nagpapagaling sa puso at nagbibigay bagong lakas sa kaluluwa. Kapag ang tao ay sigurado sa pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kapwa. Ang mapagkumbabang tao ay nagiging maunawain, mapagpatawad at mahabagin sa iba. Hindi siya mabilis humusga sapagkat alam niya kung paano siya tinanggap ng Diyos. Ang pag-ibig na kanyang natanggap ay umaagos palabas patungo sa kanyang mga salita at gawa. Sa ganitong paraan ang buhay niya ay nagiging patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, mahalagang matutunan nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos ng may pagpapakumbaba. Hindi natin kailangang magpanggap o magpakitang malakas sa harap ng Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin sa pusong handang lumapit sa Kanya ng may kababaang loob. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, mas lalo nating mararanasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig. At sa pag-ibig na ito, tayo ay magkakaroon ng lakas upang magmahal at maglingkod sa kapwa. Kung akala mo ay mahina ang pagpapakumbaba, ngayon mo lamang nasilayan ang tunay nitong kapangyarihan. Ang mundong ito ay nagtuturo na magpataas ng sarili, ngunit ang Biblia ay nagtuturo na yumuko upang itaas ng Diyos. Ang mga salitang ating napakinggan ay hindi lamang aral kundi paanyaya ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pusong marunong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. At kung may isang katotohanang hindi nagbabago, ito ay ang katotohanang ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa bawat bahagi ng ating tinalakay, malinaw na ipinakita na ang Diyos ay kumikilos sa mga pusong marunong yumuko. Ang mapagkumbaba ay tinuturuan, ginagabayan, dinirinig at itinatanghal ng Diyos sa kanyang itinakdang panahon. Hindi man agad makita ng mundo ang iyong kababaang loob, tiyak na ito ay nakikita ng Diyos sa langit. At ang nakikita ng Diyos ay hindi kailanman nawawala o nasasayang. Ang bawat luha, panalangin at tahimik na pagsunod
ay may gantimpalang inihahanda ang Panginoon. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa kahinaan, pagkabigo o pagkalito, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi pusong handang magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa Diyos dahil kilala ka na Niya. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang sumunod at umasa sa Kanyang biyaya. Sa ganitong puso, ang Diyos ay malayang kikilos at magbabago ng buhay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay tulong upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng Panginoon. Ang inyong pag-share ay maaring maging sagot sa panalangin ng ibang tao. Ang inyong pananatili dito ay patunay na kayo ay naghahanap ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. At sa ating pagtatapos, baunin natin ang isang hamon mula sa salita ng Diyos. Piliin nating magpakumbaba araw-araw sa ating isip, salita at gawa. Hayaan nating ang Diyos ang magtaas, gumabay, at magpala sa ating buhay. Manatili tayong tapat, mapagkumbaba at puno ng pananampalataya. At sa lahat ng ito, nawa ay laging maluwalhati ang Diyos sa ating buhay.